What's up? It's the Updated Weeb at kalalabas lang ng Chapter 187 ng Jujutsu Kaisen. Ito ay ang continuation ng laban sa gitna ni Hakari Kinji at ni Kashimo Hajime. Kung hindi ka pa nakaka-follow up sa latest series of events na ito sa current timeline ng Jujutsu Kaisen, ay siguraduhin mong napanood mo na ang previous video ng review natin ng Jujutsu Kaisen Chapter 186. Maraming nadagdag sa kwento sa paglabas ng Chapter 187 na ito. Sa chapter na ito ay nagkaroon ng further na explanation ng barrier technique ni Kinji Hakari na Restless Gambler at ipanaliwanag din kung sino talaga si Kashimo Hajime at kung paano siya nahikayat ni Kenjaku na sumali sa Culling Games. At dahil kung hindi nyo pa alam, si Kashimo Hajime ay isang ancient sorcerer 400 years ago. At siya ay ginawa lamang isang cursed object upang siya ay ma-revive at makapag-participate sa Culling Games. Isa rin sa mga bagay na nakaangkop sa chapter na ito ay ang napakagandang karakteristik ni Kashimo Hajime na sinisigurado kong maging kayo ay magugustuhan nyo. Kaya naman wag na natin patagalin pa at simulan na natin ang talakayan sa chapter na ito. Kung babalikan natin ang nangyari sa huling chapter, ay matatandaan nating ginamit na naman ni Hakari ang kanyang domain expansion bago pa man lamang maubos ang kanyang infinite curse technique. Kagaya ng nangyari kay Charles, forcefully pumasok ng agaran sa isipan ni Kashimo Hajime ang rules at ang description sa kung paano tumatakbo ang mechanisms ng barrier technique ni Hakari na Restless Gambler. Initially ay gagamitin sana ni Kashimo Hajime ang Hollow Whisker Basket upang makounter ang sure hit effects ng barrier technique ni Kinji Hakari. Ngunit hindi niya ito nagamit dahil napakabilis ng pag-activate ni Kinji Hakari ng kanyang domain expansion. Napakabilis to the point na mas mabilis pa ito sa domain expansion na ginamit ni Mahito sa Shibuya Incident. Ang domain expansion na ito na ginamit dati ni Mahito ay na-activate niya within 0.2 seconds lamang. Meaning, na-activate ito ni Kinji Hakari ngayon ng mas mabilis pa sa 0.2 seconds. Kaya naman, hindi na nagkaroon ng pagkakataon itong si Kashimo Hajime na i-counter ang sure hit effect ng barrier technique ni Kinji Hakari. Subalit, alam din naman niyang hindi na kailangang gamitin iyon. Dahil ang barrier technique na ito ni Kinji Hakari ay hindi isang instant kill type ng barrier technique tulad na lamang ng domain expansion ni Gojo Satoru at ni Mahito. Ang pinaka sure hit effect na lang na nai-inflict nito sa kalaban ay ang pagbibigay nito ng impormasyon patungkol sa rules at mechanisms ng kanyang Restless Gambler. At dahil nga si Kashimo Hajime ay hindi lamang isang malakas na nilalang, kundi isang napakatalinong intelektual din, ay hindi niya sinayang ang pagkakataong ito upang pag-aralang mabuti ang barrier technique na ito ni Kinji Hakari. At dahil nga dito ay naintindihan niyang ang prize ng jackpot ng barrier technique ni Kinji Hakari ay ang infinite amount of cursed energy na siyang dahilan din kung bakit nagkakaroon siya ng passive na reverse curse technique na dahilan kung bakit siya ay nagiging immortal within 4 minutes and 11 seconds. Kung babalikan natin ang game flow ng Pure Love Train na nakapaloob sa barrier technique ni Kinji Hakari, ay makikita natin kapag nakakuha na ng jackpot si Hakari ay pwede na siyang kumuha ng probability change or time reduction. Sa time reduction ay may chance siyang makakuha ng panibagong jackpot, ngunit mayroon ding posibilidad na bumalik ito sa normal phase. Subalit, kung pipiliin niya ang probability change ay iisa lamang kalalabasan nito, kundi ang jackpot. Kaya naman, kung pipiliin niya ng pipiliin ang probability change, ay magkakaroon ng loop na kung saan ay makukuha niya ng makukuha ang jackpot. Meaning may definite na chance na makukuha niya palagi ang jackpot. At dahil nga habang tumatagal na gumagamit siya ng barrier technique, at pumipili ng probability change, ay tataas ang kanyang rate ng pagkuha ng jackpot tulad nga ng nasabi natin sa previous video na pwedeng dumating sa point na ang rate na ng kanyang jackpot ay 1 out of 1 na kung saan
Kapag gumamit siya ng kanyang barrier technique ay automatically jackpot agad ang kanyang makukuha. Dahil dito ay pumasok na nga itong si Kinji Hakari sa kanyang probability shift phase. Dito ay magro-roll na naman siya ng kanyang mga chances upang makakuha ng panibagong jackpot. Kashimo Hajime, being a cunning individual, na-realize niya na ito na ang chance niya upang talunin itong si Hakari. Dahil habang nasa probability shift phase nga naman siya, ay hindi siya immortal. Hindi nagtagal at pumasok na ng isang close quarters combat ang dalawang ito, na kung titingnan natin ay napakalamang naman sa laban si Kashimo Hajime. Dahil nga wala ng infinite cursed energy itong si Hakari at pure na initial abilities lang ang kanilang ginagamit. Dumating na sa point na kung saan ay parang mamamatay na si Hakari Kinji sa sobrang fatal ng mga blows na natatanggap niya mula kay Kashimo Hajime. Subalit dito ay gumamit na si Hakari Kinji ng kanyang pseudo spins. Kung babalik tayo sa laban nila ni Charles, hindi siya gumagamit ng pseudo spins sa laban nilang ito dahil ang pseudo spin ay nagkakaroon ng mataas na chance na hindi makakuha ng jackpot, meaning maaring ibalik ka lamang nito ng ibalik papunta sa normal phase. Kaya naman sa laban nila ni Charles ay ginamit niya lamang ang mga collected balls at ang mga door shutters na makikita nating hindi niya ginagamit sa laban nilang ito ni Kashimo Hajime dahil alam niya ang capabilities ni Kashimo Hajime. Alam na alam niyang kayang-kaya ito i-overcome ni Kashimo Hajime dahil sa kanyang napakabilis na movement speed. At ang curse technique niya pa ay lightning na nagbibigay pa sa kanya ng amplification sa kanyang agility. Ginamit niya lamang ito sa laban nila ni Charles upang makapag-buy time, upang maubos ang oras ni Charles habang siya naman ay unti-unting kumukuha ng jackpot, na kung gagawin niya ngayon ay hindi malabong mapapatay siya agad ni Kashimo Hajime. Kumpara sa paggamit niya ng pseudo balls na kung titingnan natin ay nagre-rewind ng time, na binabalik siya sa state na kung saan ang katawan niya ay wala pang kagalos-galos man lamang. Naka-indicate din dito kung gaano niya kadaming beses na ginamit ang kanyang rewinding capacities. At dahil nga nabanggit natin kanina na mataas ang tsansang bumalik sa normal phase sa paggamit ng pseudo balls na nagiging counterpart lamang ng kanyang rewinding capacities, ay hindi ito pinroblema ni Hakari Kinji. Dahil nga, pumasok na siya ng probability phase na nag-i-increase ng kanyang chances or probability na makahit ng isang jackpot, kaya naman confident na siya na hindi ito babalik sa normal phase at minaximize niya na lamang ang advantage nito sa pagre-rewind ng time para makasurvive siya sa laban nila ni Kashimo Hajime dahil kung titingnan natin ay napakalaki ng agwat sa kanilang combat abilities. At nakalamang lamang si Hakari Kinji sa kanilang laban back in the previous chapter dahil nga meron siyang infinite cursed energy. Pinagpatuloy ni Hakari Kinji ang paggamit ng pseudo balls upang makarecover matapos siyang bugbugin at balagbagin ng napakalala nitong si Kashimo Hajime hanggang sa dumating sa point na nakahit na siya ng reach action. Ang reach action ay kapag nakakuha na siya ng dalawang rolls ng magkaparehong number at sa phase na ito ay hindi nila pwedeng atakihin ng isa't isa. Ang tanging magagawa lamang nila ay antayin ang ikatlong roll at tingnan kung ano ang magiging outcome nito. Hindi nagtagal at dumabas sa ikatlong roll ang number 6 na bumubuo ng tatlong 6 na number. Kaya naman, ibig sabihin nito ay nakahit na naman ng panibagong jackpot itong si Kinji Hakari. Patapos ito ay nakalabas na sila sa dimension ng barrier technique ni Kinji Hakari at si Kinji Hakari ay nakareceive na naman ng infinite amount of cursed energy. Habang sumisigaw pa nga siya ng music start dahil kung matatandaan natin, ang kanyang infinite cursed energy ay mayroong kasamang music na nagsisilbing countdown nito ng 4 minutes and 11 seconds. Ang nakakapagtaka lamang dito ay hindi man lang kinabahan itong si Kashimo Hajime at nagkaroon pa siya ng isang napakalaking ngiti sa kanyang muka habang iniisip niya na kung tatakbuhan niya lamang ang 4 minutes and 11 seconds ay makakabalik na naman sila sa normal phase na kung saan ay pwede niyang patayin si Hakari Kinji dahil wala na siya sa immortality state. Subalit,
Naisip niyang ito ay gawain lamang ng mahihinang nilalang. Kaya naman, papatayin niya si Hakari Kinji habang siya ay immortal. Dito ay pinapakita lamang kung anong klaseng karakteristik ang meron si Kashimo Hajime at kung gaano kaangas ang kanyang mindset sa pakikipaglaban. Na imbis na mag-buy time muna siya, utakasan muna si Hakari Kinji habang siya ay mayroong infinite cursed energy, ay mas gusto niya pang tapatan ito at patayin pa nga habang siya ay immortal. Subalit paano nga naman niya gagawin ito kung merong passive at unlimited na reverse curse technique itong si Hakari Kinji? Unti-unti na ngang inaakyat ni Kashimo Hajime ang pagiging isang badass na karakter tulad ni Gojo at ni Sukuna. Subalit, hindi ito isang magandang premonition para kay Hakari. Dahil isipin nyo na lamang kung paano nyo tatapatan ang isang nilalang na hindi natatakot sa kanyang kalaban na immortal. Matapos iyon ay nagkaroon na nga ng napakadaming amount ng output ng cursed energy kay Kashimo Hajime. Ipinapakita dito kung gaano din kadaming amount ng cursed energy ang naiipon niya sa kanyang katawan. Talaga nga namang hindi basta-bastang mahinang kalaban lamang itong si Kashimo Hajime dahil isipin nyo, kaya niyang tapatan ng infinite cursed energy ni Hakari Kinji. Dahil dito ay nagulat pa si Hakari Kinji habang sumisigaw si Kashimo Hajime na papatayin niya pa ito habang siya ay nasa immortality state. Sinabi niya pang turn up the music and prepare your living funeral. Dahil nga't naririnig din niya ang tunog ng cursed energy ni Hakari at ang mekanismo sa kabila nito. Nagkaroon sila ng isang death stare sa isa't isa habang kitang-kita natin kung gaano kalakas ang lumalabas na cursed energy kay Kashimo Hajime na nagre-resemble nga ng kidlat or lightning dahil yun ang kanyang cursed technique. Sa bandang ito, kung titingnan natin ay si Hakari Kinji pa ang mukhang kinakabahan habang si Kashimo Hajime ay nakangiti lamang. Dito lamang ay pinapakita kung gaano kamenasing ang aura nitong si Kashimo Hajime na kayang-kaya niyang mag-climb up ng ranks ng mga villains sa series na ito. To the point na natatapatan niya na ang karakteristik ni Mahito o baka nga dumampas pa. Matapos ng turn of events na ito ay nagkaroon na ng lore o ng flashback sa kung paano nahikayat ni Kenjaku itong si Kashimo Hajime back in 400 years ago nung siya ay nasa kanya pang original na katawan. Dahil nga ang katawan ngayon na ginagamit ni Kashimo Hajime ay hindi na ang kanyang original na katawan at isa lamang vessel sa kanyang form. Dahil 400 years ago nga ay ginawa siyang isang cursed object in order to be revived para sa Calling Games at para nga matapatan si Sukuna na kanyang hinahanap-hanap. Sa panels ay makikita nating napakaraming lasog-lasog na katawan na maaring dahil sa pakikipaglaban kay Kashimo Hajime, na nagpapatunay lamang na isang battle-hungry na individual si Kashimo Hajime kahit pa noong kanyang kapanahunan. Mapapansin din natin sa environment at sa kapaligiran ng panel na ito na sila ay nasa isang makaluma or ancient Japan dahil sila nga ay nanggaling pa sa 400 years ago in the Heian era at the Edo period. Pinapakita sa mga panels na ito na si Kenjaku at Kashimo Hajime ay nag-uusap ng casually, meaning na sila ay magkakilala dahil maaaring si Kenjaku ay nagbibigay ng mga worthy opponent para kay Kashimo Hajime, subalit si Kashimo Hajime ay naboboring lamang dahil wala ngang katapat ang kanyang lakas back in his era. To the point na pati si Kenjaku ay hinahamon na ni Kashimo Hajime sa isang laban. Subalit hindi niya magawang labanan si Kenjaku na maaaring dahil sa iisang dahilan. Dahil ito ay ang nagbibigay sa kanya ng mga lugar o mga individual na kung saan ay mayroon siyang makakalaban. Makikita rin natin ang vessel dito ni Kenjaku na maaaring hindi din ang kanyang original na katawan dahil nga siya ay pabalik-balik lamang sa mga dumadaang panahon upang umipon ng mga malalakas na sorcerer na kanyang maire-revive sa Calling Games. Dito ay binanggit ni Kenjaku na may isang individual na nagtataglay ng pinakamalakas na cursed energy output sa buong history ng mga Jujutsu sorcerers.
isang tunay na kanyon na nare-resemble ng isang tao, na kung iisipin natin ay ito si Ryu Ishiguro. Dahil si Ryu Ishiguro ay nanggaling din sa Edo period 400 years ago, at siya din ay nasabing mayroong pinakamalakas na cursed energy output na nagre-resemble din ng isang kanyon dahil sa kanyang buhok at sa kanyang napakalakas na cursed technique na Granite Blast. Subalit sa kondisyon ngayon ng original na form, ni Kashimo Hajime ay mukhang hindi niya na kayang pumunta sa lugar na kung nasaan si Ryu Ishiguro na nasa Mutsu Province dahil nga maaring dulot ito ng kanyang katandaan o baka ng isang malubhang sakit. Sa puntong ito ay nagtanong si Kashimo Hajime kung sino ang pinakamalakas na sorcerer na kilala ni Kenjaku. Dito niya na nakilala si Sukuna at ang dahilan kung bakit tinanggap niya ang offer ni Kenjaku na maging isang cursed object para mapabilang sa Culling Games. Sa paraang ito ay makakatapat niya ang pinakamalakas na sorcerer na si Sukuna, ang King of Curses. Dahil dito ay maiintindihan na natin kung bakit palaging hinahanap-hanap ni Kashimo Hajime si Sukuna. Subalit sa panahong ito ay hindi pa isinisilang si Gojo Satoru, na maaaring maging dahilan kung bakit hindi napasama si Gojo Satoru sa mga pangalang nabanggit ni Kenjaku. Dahil nga sa health issues ay hindi na maximize ng original na katawan ni Kashimo Hajime ang kanyang abilities. Kaya ngayon ay sinusulit niya na ang kanyang bagong vessel dahil kung makikita natin ay napakabata niya pa sa form na ito. Sa puntong ito ay hindi na natin masasabi kung si Hakari nga ba ay mayroong advantage sa laban dahil ngayon palang inire-reveal ni Kashimo Hajime ang kanyang curse technique at ngayon palang din lumalabas ang kanyang enormous din na amount ng cursed energy na halos matapatan ng infinite na amount ng cursed energy ni Hakari Kinji. At hindi pa rin lamang ginagamit ni Kashimo Hajime ang kanyang domain. Maaari bang sinesave niya ito para sa kanyang laban kay Sukuna? Pinapakita lamang dito na confident pa rin si Kashimo Hajime kahit na isang immortal na nilalang ang kanyang katapat. At paano nga ba papatayin ni Kashimo Hajime si Hakari Kinji ngayong immortal na siya? Maaari bang mayroon siyang sikretong curse technique or mga forbidden na abilities na natutunan niya back in the ancient period? Sa kabila ng infinite cursed energy ngayon ni Hakari, ay hindi na nagmumukhang maganda ang mga bagay-bagay para sa kanya. Ano na nga ba ang mangyayari sa labang ito ng dalawang napakalakas na sorcerers sa modern era at sa ancient period? Ikaila nyo man, alam kong sa bandang ito ay namamangha na rin kayo sa karakter ni Kashimo Hajime. Yun lamang ang lahat para sa ating review ng Chapter 187 ng Jujutsu Kaisen. Kung nagustuhan mo ang review natin na ito, siguraduhin mo nakasubscribe at nakalike ka na sa video upang palagi kang updated tuwing magkakaroon tayo ng review sa mga latest chapter releases. Muli, ito si Updated Weeb. I'll see you on the next one.